Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapanalig, at upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Sabay natin ipahayag, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa iyo ang propetang si Amos. Aniya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasias si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at sa mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amaiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa lansangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhin bihag sa ibang lupain.
Ang salita ni Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula rito sa Diyos. Pangunawa ng kaisipan, yaong hanggang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makapit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang makasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Minamahal kong mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na bayan ng Diyos, muli magandang umaga po sa inyong lahat. At sa araw na ito, pinapaalala ng Ebanghelyo ang kapangyarihan ni Jesus sa lupa, sa langit. Na siya ay Diyos ng lupa at siya ay Diyos ng langit. At tunay na walang
imposible sa Panginoon. Kaya maganda nating tingnan sa konteksto ng paralitiko, hindi lamang ang pananalig ng paralitiko, kundi ang pananalig ng mga taong nagmalasakit para sa paralitiko. Dahil paralyzed nga ho eh. Paano na makalalapit ang paralyzed? Hindi nga nagalaw ang kanyang katawan, hindi madala, wala ang galaw. Ibig sabihin, meron ho mga minamahal kong kapanalig nagmalasakit. Kaya't napakahalaga ang pagmamalasakit. Napakahalaga ang mga tao na may kahandaang mag-alay ng sarili para sa kapakanan at ikabubuti ng iba. Amen? Kaya yan ay aral sa ating lahat. Kung ang tao ay mayroong pagmamalasakit na tunay sa kanyang kapwa, sa tingin ko aking naniniwala, walang maghihirap, walang magdurusa, walang maghihikahos sa buhay na ito. Kung mayroong kahandaan ng tao, magmahal, magmalasakit, makidama sa kanyang kapwa. Kaya ang nangyayari sa ating paligid ay kawalang pagdadama sa kalalagayan ng kapwa. Kaya talamak ang pagiging makasarili, talamak ang pagnanakaw at korupsyon. Kaya gaya halimbawa, papasok na at pumasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. Kung itong mga taong ito ay mayroong pagmamalasakit sa kapwa, hahayaan mo bang malubog sa baha ang iyong kapwa? Hahayaan mo bang magdusa ang iyong kapwa? Hahayaan mo bang manatiling paralitiko, patay? Kaya nga paralitiko, bahagi ng katawan na patay. Ang iyong kapwa. Hindi po pwedeng haharap ka sa Panginoon Diyos na papasalamat ka, sumasamba ka, pero wala kang pakialam, wala kang pagmamahal, wala kang pagmamalasakit sa iyong kapwa. Kaya dito, binibigyan din dito ng Panginoon. Sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Itong paralitiko na ito ay hindi lamang paralitikong pangkatawan. Minsan na napaparalyze sa atin ang ating spirito. Napaparalyze sa atin ang ating emosyon. Napaparalyze sa atin ang ating physical, emotional, mental, spiritual strength. So ito ho ay pangkalahatan na bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus. Lakasan natin ang ating loob. Marahil ang tanong, papaano? Papaano natin lalakasan ang ating loob? Una ay suriin, siyasatin, tingnan, ano ba ang ating isinasa loob? Kasi madaling magpakitang gilas panglabas, ngunit ang loob, durog na durog. Ngunit ang loob, basag. Ang loob, marumi. Ang loob, katakot-takot at masukal na kalalagayan ng buhay. Kaya na sinabi dito ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob. Ibig sabihin, anuman ang kahinaan, kung tayo ay nasa Panginoon at ating iuugnay, ayan ho, mga minamahal kong kapanalig, ay magsisilbing ating kalakasan. Kaya nga nakalulungkot, dito ang bumabatikos pa kay Jesus ay mga taong inaasahan niya sapagkat mga taong simbahan. No? Imbis pa na magbigay ng pag-asa
ay mga taong simbahan, mga taong sinasabing sila ay sumasamba sa Diyos. Ito pang mga taong ito ang nagpapahina ng loob ng kanilang kapwa. Nagpapahina ng loob at nag-aalis ng pag-asa sa kanyang kapwa. Kaya ito ho ay isang pananagutan. Kaya dito nang si Jesus, kanyang ipinahintulot, anuman ang mangyari sa lupa para sa langit o sa langit at sa lupa. Either way, ibig sabihin walang hinangad at hinahangad ang Diyos kundi ang ikabubuti ng tao. Sapagkat gaya halimbawa ng pagiging paralyzed, ito ay iniugnay nila sa parusang ibinigay, ginawad ng Panginoon. Ba't ka parurusahan? Anong nagawa mong pagkakasala? Na bagay na nagpapahina sa tao sa kanyang kalooban. Kaya nga the more na ang tao ay humihina ang kalooban, ikaw sa sarili mo ang nagpaparusa sa iyong sarili. Kaya dito binibigyan din ni Jesus, parusahan ang sarili mo. Ikaw, wag mong iparalyze ang sarili mo. Kaya nga napakahalaga, si Jesus lagi binibigay sa atin ay bagong simula, bagong biyaya, bagong pag-asa. Kaya sabi, halimbawa ngayong umaga, every gising is a blessing. Ang kagabi tapos na, ang mahalaga ay ngayon. Ang kahapon ay naganap na, ang ngayon ay isang pagkakataon. Kaya mga minamahal kong kapatid, nawa sa diwa ng ating pananampalataya, gaya ni Jesus, magmahal, magbalasakit, magkawang gawa tayo sa mga napaparalyze, mga paralitiko sa ating paligid. Hindi upang lalo pa silang ilugmok sa kawalang pag-asa o ilugmok sa kanilang abang kalalagayan, kundi tayo naway magsilbing kanilang kalakasan. At masabi natin, gaya ni Jesus, sa ating kapanalig, sa ating kapwa-tao, lakasan natin ang ating loob. Lakasan mo kapatid ang iyong loob. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Minamahal kong mga kapanalig, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan nagmalasakit sa paralitiko. Dalhin po natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng buong daigdig. Atin pong itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handa magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Isama po din natin sa ating panalangin ang lahat ng napangakuan nating ipagdasal, ang mga humihiling ng ating panalangin, at gayon din para sa kapayapaan ng buong daigdig, lalo na mga dumadaan sa matitinding krisis ng lindol, sakuna, mga napanghihinaan ng loob at nawawalang pag-asa. At sa tulong at panalangin ng mahal na Ina ng Diyos, ating dasalin. Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aming Ina at Birhen ng Veritas, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. lahat ng mga banal at anghel sa langit, Ipanalangin nyo kami. ang lahat ng ito ay ating hinihiling sa ngalan ni Jesucristong ating Diyos, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay. Kaya mga kapatid, pa itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagdiligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan na iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Minamahal kong mga kapanalig, saan man tayong sulok ng daigdig na inaabot ng banal na misa na ito, lagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Papahingahin natin ang ating isip. Lakasan natin ang ating loob. Magtiwala tayo sa Panginoon. Walang nagtiwala sa Panginoon Diyos na binigo niya at walang imposible sa nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Magtiwala po tayo mga minamahal kong kapanalig sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Ama naming banal, ikaw ang bukhalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawat dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Veritas, at ng kanyang kabiyak ng pusong San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. O mga minamahal kong kapanalig, sino unang bibigyan ng kapayapaan? Sagot, sarili. Tanong, paano? Sinagot sa gospel, lakasan mo ang iyong loob, sabi ni Jesus. Lakasan natin ang ating loob. Huwag natin pahinain ang ating kalooban. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya pag nawawala ang kapayapaan, sabihin, Jesus, I trust in you. Jesus, have mercy. Jesus, thank you.
Yan ang ating maging mantra. At ikalawa, bigyan ng kapayapaan ng kapwa, sapagkat ito ay pananagutan sa Panginoon. Kaya puspos ng pag-ibig sa mahal na Panginoong Diyos, magbigayan tayo ng kapayapaan at pag-ibig sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapanalig, narito ang Panginoong Hesus, ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan, ang nagpapalakas ng ating kalooban, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mapalad tayong lahat na inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo at ang mga mahal nating yumao ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At muli po ay maraming salamat sa Radio Veritas Religious Affairs, kay Jeff, nag-invite sa akin, at ang sumundong driver, si Brother Nelson, at makasama ko naglingkod ngayon sa ating banal na misa, itong aking kasamang sakristan mula sa Holy Trinity Quasay Paris, Tinajeros, Malabon, si Brother Ivan, ang Diocese ng Caloocan, at si Sister Beth, ang ating lector, ating mga technical, si Rain, si Russell, si Ali, at si Daniel. At gayon din ang aking mga pinagdarasal na humihiling ng ating panalangin, apostolado ng panalangin. Ako po ang spiritual director ng Diocese ng Caloocan ng ating Apostleship of Prayer. So pinagdarasal natin yan at patuloy tayo magdasal. Wala tayong ibang makukuhanan ng lakas sa panahon na ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang. Kapag magulo ang isip, magdasal. Kapag masaya, magdasal. Kapag malungkot, magdasal. Laging magdarasal. Huwag kalilimutang magdasal. Laging makipag-usap sa Diyos. At gayon din, mga humili na aking panalangin sa aking bayan ng Pandi, sa Bulacan, no? Mga kababayan, kamag-anak, kaibigan. At sa lahat ng mga benefactors and friends na patuloy na humihiling ng panalangin, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos na punong-puno ng awa at habag sa bawat isa sa atin. So sa inyong lahat, mga kapanalig, sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ang inyong kalusugan at kabuhayan at mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang biyaya at kapayapaan upang ang Diyos at kapwa ay patuloy na mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo